Nagsimula ang movie kung saan ay ipinakita ang ilang mga high school student na naglalaro ng football habang ang iba naman ay mga nag-aaral. Pagkatapos ng klase ay makikita natin si Kim Chi at Dok Jung na nag-uusap tungkol sa mga kakaibang alien spheres na halos isang taon nang nasa kalangitan. Sinabi ni Dok Jung na nung unang lumitaw ang mga sphere na ito ay naghihintay siya kung ano ang susunod na masamang mangyayari. Pagkatapos ay kinausap ni Kim Chi ang pinakamatalino niyang kaklase na si Young-hoon na laging binubuli ngunit hindi siya pinansin nito at sumakay na ito ng bus. At habang nasa bus ay pinapanood niya sa YouTube ang tungkol sa mga sphere at ang mga usap-usapan tungkol dito. Ilang sandali ay nakita nila si Young-hoon sa isang computer cafe ngunit hindi pa din sila pinapansin nito. Samantala ay naghahanda naman ang mga militar upang tingnan ang isang sphere na nahulog ng umagang iyon pagkatapos ay dumating ang kanilang commander. At dahil sa galit ay binaril niya ang sphere ngunit hindi naman tiniblan ito at kahit paputukan pa nila ng panzer ay wala pa ding nangyari dito at bigla silang inatake nito. Samantala sa klase ay ibinigay na ni Teacher Park ang report ng kanyang mga estudyante ngunit pagkabalik matapos ipatawag ng admin ay sinabi nito na na-cancel na ang admission para sa college. Pagkatapos ay in-announce ng Minister of Defense na kailangang paghintong ina ang mga senior high school upang magkaroon ang mga ito ng military training kaya't nabigla ang lahat ng mga estudyante. Pagkatapos ay ipinamigay na ni Miss Park ang mga military agreement form sa kanyang mga estudyante upang mapirmahan ito ng kanilang mga magulang. Pagkaalis ni Teacher Park ay nag-away si Ila at Young-hoon at pagkatapos silang maawat ay nakita ni Dok Jung na dumating na ang mga militar sa eskwelahan. Pagkatapos ay pinapirmahan na ng mga estudyante ang mga form sa kanilang mga magulang at kinabukasan ay iginayak na nila ang kanilang mga gamit at ilang sandali ay ipinakilala na ni Miss Park si Lieutenant Lee na magiging leader ng klase. Pagkatapos ay pinapunta na niya ang mga estudyante sa barracks at ginawa nilang isang military base ang eskwelahan at makikitang nagpuntahan na ang mga estudyante sa barracks na mga naglalaro at walang kaalam-alam sa tungkol sa panganib na kanilang hinaharap. Pagkatapos ay dumating si Sergeant Kim sa barracks ng mga lalaki at sinabi naman sa kanila ni Lieutenant Lee na agad na silang pumunta sa field para sa training ng paghawak ng baril. Samantala ay agad ding pinapunta sa field ng sundalong si Joyen ang mga babaeng estudyante. At sa labas ay ipinamigay na sa kanila ang mga baril at makikitang tila mga naglalaro lang ang mga ito, kaya't pinagalitan sila ni Lieutenant Lee at sinabing hindi niyo ba alam na ang mga baril na iyan ay maaaring makapagligtas o makapatay sa inyo kaya't ingatan niyo itong mabuti. At pagkatapos ay pinatakbo na niya ang mga estudyante kaya't makikitang nagrereklamo na ang mga ito nang dahil sa sobrang pagod. Samantala ay ipinakita ni Ila sa kanyang mga kaklase ang isang video ng pagpatay ng mga sundalo sa mga hayop. Pagkatapos ay sinabi ni Dok Jung na napanood na niya ito dati sa isang animated film at kaya pinapatay ng militar ang mga hayop dahil malapit na magkagyera upang hindi nito kainin ang mga tao. At nang papalabas na si Young-hoon ay sinabi ni Lieutenant Lee na hindi ito allowed na lumabas na mag-isa at gawin na lang sa loob ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos ay isinumbong niya na may dalang cellphone si Ila kaya't sinabi ni Lieutenant Lee na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone at kinuha niya ito. At nang magsusuntukan na ang dalawa ay sinabi ng lieutenant na sumunod kayo sa akin. At sa labas ay makikitang pinagtapon pala ang dalawa ng mga tirang pagkain ng eskwelahan. Ngunit kahit na pinarusahan ay patuloy pa rin sa pagtatalo ang dalawa at biglang binitawan ni Young-hoon ang malaking kaldero kaya't nagalit sa kanya si Ila at sinabing talagang nabobwisit na ako sayo at sana mamatay ka na. Ngunit pinagsabihan siya ni Young-hoon na isa kang mayamang nambubuli at masaya na ba ang pamilya mo ngayon dahil nawala na sa kanila ang isang basurang katulad mo. At habang inaawat sila ni Kim Chi ay biglang bumagsak ang isang malaking sphere sa kanilang harapan kaya tumilapon silang tatlo. Gusto sanang e-video ito ni Ila ng kanyang cellphone para mag-viral ngunit isinumbong siya ni Young-hoon at matapos siyang pagsabihan nito na wala siyang kwenta ay itinulak niya ito sa sphere at habang nakatalikod at walang kaalam si Young-hoon ay bigla siyang hinila ng isang tila halimaw na nilalang na nagmula sa malaking sphere at pagkatapos ay pinaluputan siya nito at nilamon ng buhay at makikitang takot at napatulala na lang ang dalawa at nang kukuhanin na ng nilalang si Kim Chi ay bigla siyang tinalon ni Lieutenant Lee upang mailigtas. Pagkatapos ay sinabi ng lieutenant kay Teacher Park na ilihim ang pagkamatay ni Young-hoon dahil magkakagulo ang buong bansa kapag nalaman ito at dahil ipinag-utos din sa kanila na itikom ang kanilang mga bibig tungkol sa mga sphere. Pagkatapos ay kinumusta ni Teacher Park si Kim Chi at Ila at sinabi niya sa mga ito na aksidente lang ang nangyari at wala silang kasalanan at hiniling niya sa dalawa na ang sasabihin nila sa lahat na kaya umuwi si Young-hoon dahil nasaktan ito at wag na wag niyong sasabihin ang totoong nangyari sa iba pang mga estudyante. Pagkatapos ay pinakita si Lieutenant Lee kung saan ay naalala niya ang pagsabog ng sphere at pagkatapos ay naglabas ito ng marahas na pag-atake kaya't maraming buhay ang nawala. Kinabukasan ay nagtanungan ang mga estudyante tungkol sa kakaibang sphere na nahulog sa kanilang eskwelahan noong nakaraang gabi.
Ngunit makikitang malungkot pa din sila Ila at Kimchi sa nangyari kaya't nanahimik sila tungkol dito at dahil sa pagbagsak ng sphere ay mas pinaigting pa ng commander ang mga training sa mga estudyante at kasama na dito ang paggamit ng baril at self-defense at mas naging challenging na ang kanilang firearm training at naging magaling na din si Nara sa pagpapaputok ng baril sa target. Lumipas pa ang mga araw at natuto na din sila ng life-saving skills kagaya ng CPR pagkatapos ay chinek ni Lieutenant Lee ang sphere na bumagsak sa eskwelahan at frenozen pala nila ito ngunit konti pa lang ang kanilang nalalaman tungkol dito. Kinabukasan lumabas na sa eskwelahan ang mga estudyante upang magsanay silang magpaputok ng totoong mga bala ngunit nagulat silang lahat na makita nila na walang tao kahit saan. Ilang sandali ay nagsimula na ang kanilang training at tatakot sila nung una nilang marinig ang mga putokan ng baril ngunit kalaunan ay nasanay na din sila. At makikitang napakagaling ni Nara sa pagbaril at pinuri din siya ng mga sundalo at habang pabalik ay nakarinig si Lieutenant Lee ng isang ingay sa di kalayuan kaya't ipinag-utos niya sa lahat na magsama-sama at maghintay. Ngunit sinamantala naman ito ng dalawang estudyanteng pasaway upang makakuha sila ng mga pagkain sa isang convenience store. Kaya't na malaman ni Teacher Park na nawawala ang dalawa ay dagli niyang sinabi sa naiwang sundalong babae na hanapin ang mga ito. Samantala ay nakita nila Lieutenant Lee at Sergeant Kim ang isang malaking hukay na gawa ng sphere kaya't nag-alala silang dalawa at mayroon ding mga bakas ng dugo sa daan kaya't sinundan nila ito. Pagkatapos ay nakita ni Yujung ang isang baril na nakalapag malapit sa basurahan ngunit nang kuhanin niya ito ay nakita niya ang isang putol na kamay na nakahawak dito. Kaya't nang dahil sa takot ay napasigaw siya ng napakalakas kaya't nagulat ang teacher at mga estudyante. Pagkatapos ay sinundan ni Teacher Park ang bakas ng dugo at ilang sandali ay nakita niya ang kakaibang mga nilalang na mayroong mga galamay at nakita din niya ang mga patay na mga estudyante mula sa ibang eskwelahan at dahil sa takot at pagkabigla ay sinigawan niya ang kanyang mga estudyante na magsitakbuhan na nang dahil sa kanilang ingay kaya't nabuhay ang mga nilalang at inatake sila ng mga ito. Pagkatapos ay biglang dinampot ni Teacher Park ang isang baril at pinaputokan niya ang mga nilalang upang maprotektahan niya ang mga estudyante. Ngunit ilang sandali ay naubusan na siya ng bala at napatay siya ng isa sa mga ito. Isang sundalo ang dumating upang iligtas sila ngunit biglang pinugutan naman ito ng ulo ng mga nilalang. Kaya't wala nang nagawa ang mga estudyante kundi ang magsitakbuhan at habang tumatakbo sa kalye ay nakikita nila ang nagkalat na mga patay na tao at ang mga sphere. Samantala nang dahil sa takot ay napatulala si Hana lalo na nang makita niyang tinusok ng nilalang ang sundalo mismo sa kanyang harapan kaya't dadli niyang ikinulong ang sarili sa isang kotse. At hindi niya pinapasok ang dalawang kaibigan sa loob at sa kabutihang palad ay nagawang mapagsama-sama ng sergeant ang mga bata ngunit nag-aalala pa din sila sa mga nawawala. Samantala ay makikita naman natin ang dalawang pasaway na nag-e-enjoy sa convenience store ngunit habang papaalis ay nakita nila ang isang kakaibang nilalang at nakipaglaro pa sila dito at hindi nila alam ang matinding panganib na tinataglay nito at pagkatapos ay bigla silang inatake nito kaya't nalaman nila na mapanganib pala ang mga sphere. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding labanan habang pilit na iniligtas ng dalawa ang kanilang mga sarili at sa huli ay nagawa nilang maikulong ito sa isang freezer at dahil sa lamig ay hindi na ito naging aktibo at kalaunan ay namatay na ito. Samantala ay nakikipaglaban ang iba pang mga estudyante upang makaligtas at tinutulungan nila ang isa't isa upang labanan ang mga kakaibang halimaw na nilalang at sa huli ay muli silang nagsama-sama sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Lee at Kim Won-bing. Inamin ng lieutenant sa mga estudyante na kaya sila nagte-training ay upang labanan ang mga sphere ngunit nagulat silang lahat nang biglang dumating ang dalawang pasaway. Pagkatapos ay humingi ng sorry si Hana sa kanyang mga kaibigan dahil hindi niya binuksan ang pinto ng kotse at makikita ding nagpapanik na ang lahat habang iginagayak naman ng iba ang kanilang mga gamit upang umuwi na. Ngunit biglang dumating si Lieutenant Lee at pinaupo silang lahat at pinaalala niya na delikado sa labas at ang eskwelahan ang pinakaligtas na lugar. Ngunit pagkaalis niya ay nagbotohan na ang mga estudyante kung mananatili sila doon o uuwi na. Pagkatapos ay sinabi ng dalawang student leaders ang nangyaring botohan kay Lieutenant Lee ngunit sinabi nito sa kanila na wala na silang uuwi ang mga bahay. At malamang ang kanilang mga magulang ay nasa mga shelter na at mahihirapan silang hanapin ang mga ito. Pinaliwanag ng lieutenant na isa na silang mga sundalo ngayon sa isang digmaan at hindi na nila magagawang umalis pa. At nang malaman ito ng iba pang mga estudyante ay nabalot sila ng takot at kalungkutan at pagkatapos ay nagpatuloy na ang kanilang training ng gabing iyon. Samantala ay nagtungo naman si Lieutenant Lee upang tingnan ang sphere at inalala niya kung paano nila sinubukang lumikha ng